bawat isa, tayo po muna ho'y dumulog sa panalangin. Mahabagin naming Ama, salamat sa pribilehyo na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito upang pag-aralan ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, dalangin po namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong mga salita ay maging kapakinabangan sa amin at mamuhay kami ayon sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Ikaw lamang ang siyang maitaas, maparangalan ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Marami po sa ating mga mananampalataya ay nabibigo na makita ang bunga bilang isang Kristiyano. Kaya madalas pinag-iisipan ang mahalagang bagay na to. Paano ko mapapakita bilang isang Kristiyano ang kapangyarihan ng Diyos na talagang namumuhay sa akin bilang isang mananampalataya, ang maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Sa kabaliktaran naman, maraming mga mananampalataya ay talagang nakakakitaan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Ngunit paano naman mapakita na talagang sila ay talagang namumuhay ayon sa pagiging Kristiyano? Ano ang mga bagay na tinatawag ng mga bawat mananampalataya? Karamihan ng mga mananampalataya, kapag tinatanong ang kanilang ministry, ang kadalasang sagot ay nakadepende sa kanilang nararamdaman. So, minsan naiisip ba natin, ano ba talaga ang ginagawa o gawain ng isang mananampalataya? Ang ilan sa mga mananampalataya, nakakalungkot, ito ay pampalipas lamang ng kanilang oras. Ang ilan naman, sinisikap nilang magtrabaho o pagtrabuhan ang gantimpala kung sila ay pupunta sa langit. Ngunit ang dapat nating maunawaan na ang buhay ng isang mananampalataya ay tungkol sa pagtulong natin sa ating Panginoong Jesucristo na tapusin ang kanyang sinasimulan na gawain. Iyan ang ating bibigyang diin ngayong umagang ito. Actually naalala ko pa nung elementarya pa ako, huwag niyo na hong tanong kung kailang or anong taon ho yun. Uso pa noon, nakadepende pa noon, pwede pang mag-field trip ang mga estudyante nung panahon na yon. At kami ho ay nabigyan ng pagkakataon na pupunta sa National Museum of Fine Arts sa Manila. Okay? Doon ho, makikita ho natin ang famous painting ni Juan Luna na Spolarium. Actually ho, ito ang pinakamalaki at most iconic na painting sa Pilipinas. Ito ay may sukat na 4.2 meters by 7.65 meters, o parang isang malaking pader ang painting na to. At ipinanta ito ni Juan Luna sa National Exhibition of Fine Arts noong 1884 sa Madrid. Okay? At ito rin ay nanalo ng gold medal sa panahon na yon. Inilalarawan dito ang mga naghihirang Roman gladiator na hinuhubaran ang kanilang mga sandata, ang kanilang mga kasuotan. Nagsisilbi itong malalim na alegorya o simbolo ng paglalarawan ng estado ng Pilipinas noong panahon na yon sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. So, hindi talaga ako mahilig sa arts. Actually, noong panahon na yon, aking kabataan. Ngunit, kailangan kong pag-aralan at pagsikapan, intindihin ang painting noong panahon na yon. Actually, hindi pa uso ang internet. At kailangan mo talagang makinig sa museum guide ng panahon na yon. Dahil pagbalik namin sa paaralan, kailangan gumawa kami ng reaction paper or tinatawag na report paper ng panahon na yon. Ngayon, kung iisipin po natin, ang gawa ni Juan Luna, isang dakilang pintor, isang maestro, at mangyayaring sasabihin sa iyo, tingnan mo, natapos ko na itong parting ito, maaari mo bang ituloy? Or merong dakilang painting or sculpture na
Naumpisahan na niya ang kanyang ginawa at sasabihin sa inyo, hindi pa tapos ang mukha na to. Itong parte ng kanyang mga mukha. Pwede bang ituloy mo na lamang? Maaring ang sagot natin, hindi. Hindi ba? Hindi ko gugustuhin na ilapat ang aking kamay sa obra ni Juan Luna or sa iba pang mga maestro. Okay? Mga tanyag na pintor. Hindi ko gugustuhin na galawin ang kanyang painting ng isang dakilang maestro. Kung ako ay magsisimula ng aking painting, maaari ko itong tapusin dahil wala namang umaasa na kung ano man ang inaasahan nila sa aking painting. Ngunit hindi ko gagalawin o sirain ang isang gawa ng isang dakilang maestro. Lalong-lalo na kung hindi ka mahilig sa arts. Hindi lalong-labang itong sisirain. Ngunit alam po ba ninyo, may isa pang nakakangilabot na kaisipan o katotohanan. Kung bibigyan natin ng kaisipan na hindi natin maisip na ang trabaho o ang painting ni Juan Luna ay ating ipagpapatuloy, isipin nyo lamang po ito kung ibig sabihin nito bilang isang mananampalataya o bilang isang Kristiyano ay kailangan nating tapusin ang sinimulan ni Jesucristo. Okay? Kaya mas mabigat itong isipin. Kung nais nating tignan na simulan ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo, makipagbukas po kayo sa akin sa ating teksto mula sa mga gawa, chapter 1, verse 1. Sabi niya, O Teofilo, sa unang aklat ay isinulat ko tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula. Dito po sinasabi ni Luke ang kanyang ebanghelyo. Ang nauna niyang salaysay o sulat ay ibig sabihin, ang ating binabasa sa aklat ng mga gawa ay part 2 na lamang ng kanyang sulat. Ang unang sulat ay ang The Gospel of Luke at ang pangalawa naman ay ang mga Acts or ang mga gawa. Kaya sinabi niya, ang unang aklat na isinulat ko, o Teofilo, ang ibig sabihin ng Teofilo ay kaibigan ng Diyos, tungkol sa lahat ng mga bagay na sinimulan ni Jesus na gawin at ituro. Pansinin po natin, mula sa simula, sinimulan. Hindi ibig sabihin ni Lucas na isinulat na lahat ang mga ginawa at itinuro ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang sulat, ang lahat lamang na sinimulan ni Jesus na gawin at ituro. Ang malinaw ho dito, ipinapahiwatig ng aklat ng mga gawa ang pagpapatuloy sa gawain ni Jesus. Ang ebanghelyo ni Lucas ay ang mga sulat o mga tala sa sinimulan ni Jesucristo. Sa mga aklat na mga gawa ngayon ay ang mga tala sa pagpapatuloy sa gawain ni Jesus na kailangan niyang gawin sa pamamagitan ng mga apostol, sa pamamagitan ng kanyang iglesia, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa madaling salita, si Jesus ay umakyat sa langit, ngunit ng kailangang gawin sa mundo ay nagpapatuloy pa rin sa pamamagitan ng kanyang bayan. Ang gawain ng pagtubos ay natapos na ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang gawain ng pagpapahayag ng ebanghelyo, ang pagpapahayag, ang pagmiministry, at ang pagtatatag ng kanyang kaharian ay patuloy pa rin nangyayari sa ating panahon. Ibig sabihin, ito ang kailangan nating gawin sa ating panahon ngayon. Ngayon, hindi ba madalas nating pinag-uusapan ang gawain ni Kristo? Naharap tayo sa isang napakalinaw na katotohanan. Siya ay nagsimula lamang ng kanyang gawain. Ano ang sinimula ng ating Panginoong Yesus? Sinimulan lamang niya ang kanyang ministry, ang pag-evangelize at ang pagtuturo. Ang natitirang bahagi nito, ang sinasabi ng aklat ng Acts or the Book of Acts.
Nagsasabi dito, kailangan ipagpatuloy ang gawain iyon. Ang mga sinasabi dito ay patuloy pa rin nangyayari sa ating panahon ngayon, yung mga nakasulat sa aklat ng gawa. Ang salaysay ng pagtatapos ng gawain ito ay sinimulan ni Hesus Kristo. At bilang kanyang mga hinirang o kanyang mga niligtas, kailangan tapusin ang gawain ito. At pag ito ay natapos na, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, sa panahon ho natin ngayon, nasa proseso tayo ng pagtatapos ng gawaing sinimulan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa buong aklat ng mga gawa, nakikita natin ang katibayan na dapat maunawaan ng mga mananampalataya ang gawain ito. Halimbawa ho ito sa Gawa chapter 20, na ang apostol na si Pablo ay patungo sa Jerusalem. Habang siya ay naglalakbay, paulit-ulit siyang binalaan na pagdating niya sa Jerusalem, haharap siya sa matinding pagsubok. Sinasabi sa kanya, siya ay igagapos, siya ay ikukulong, siya ay magdurusa. Ito ay ating bababasa sa Acts 20:22-23. Ibig sabihin, sa bawat lungsod na pupuntahan ni Pablo, ipinapaalala sa kanya ng Espiritu ng Diyos kung magpapatuloy siyang papunta sa Jerusalem, haharap siya sa matinding pagdurusa. Ngunit ano ho ang reaksyon ni Pablo? Babasahin ko lamang ho sa verse 24. Sabi niya, ngunit hindi ko itinuring ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus Kristo. Ito ngayon ang sinasabi ni Pablo. May isang bagay lamang akong iniintindi. Hindi mahalaga ang aking buhay. Nais ko lamang tapusin ang aking bahagi na hindi pa tapos na gawain ni Kristo. Iyon lamang ang nais kong gawin. Nakafocus lamang siya kung ano ang itinalaga sa kanya. Hindi ko sinusubukang iligtas ang aking sarili, sabi ni Pablo. Hindi ko rin inuunawa ang aking kapakanan. Basta matapos ko lamang ang aking bahaging gawain ipinagkatiwala sa akin ni Hesus Kristo. Iyan po ang nagbibigay kay Pablo ng lakas at ng layunin na magpatuloy sa kanyang ministry. Ganon din dapat ang motivation na kailangan nating makita sa atin bilang isang mananampalataya. Sinasabi ng ating teksto, kailangan tapusin natin ang gawaing ibinigay at ipinagkatiwala sa atin ni Kristo. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang aking panahon dito sa mundong ito. Ngunit alam ko na limitado ang ating mga panahon o ang ating buhay dito sa mundo. Kaya nga ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:17, kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol ng walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Ang ibig sabihin po ni Pedro dito, kung tinatawag ninyong ama ang humahatol ng walang pagtatangi ayon sa mga gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may kabanalan, na may takot sa panahong ninirahan ninyo sa lupa. Hanggat kayo ay nandito sa lupa upang mabuhay, kailangan kayong mamuhay ng may kabanalan. Kung alam nating susuriin tayo ng Panginoon sa ating mga gawa, hindi ba dapat gugulin natin ang ating panahon, ang ating mga oras, ang ating buhay dito sa lupa upang pagsikapan ang ating kabanalan? Pansinin po sa aking binasa kanina, sa panahon, ipinapahiwatig ito ang tiyak na panahon o oras. Ang tanong ho is, tayong lahat ho ay may takdang haba ng ating buhay, ibinibigay ba natin ang ating panahon, sapat na panahon sa ating ministry, sa ating
pansariling oras sa ating Panginoong Diyos. Ito rin ang sinasabi ni Haring David sa Psalms 83, 89, 47. Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko. Muli, ang salitang sukat na sinasabi ni Haring David ay ang pagpapakita ng isang tiyak at itinakdang oras na haba ng kanyang buhay. Ang aral po ay malinaw. Habang hindi ho tayo iniligtas upang magpalipas ng ating panahon dito sa mundong ito. Iniligtas tayo upang tapusin ang gawaing ipinagkatiwala ni Kristo habang meron tayong panahon. Ang ating buhay ay may hangganan. Ngunit ang ating pagkakataong maglingkod sa Diyos ay mahalaga at hindi dapat natin sayangin. Ito rin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso 5:15-16. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sinasabi ni Pablo sa mga Efeso ay dahil masasama ang araw, lalo na sa ating panahon ngayon, ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya? Samantalahin ang panahon. Sulitin ito. Gamitin ito ng lubusan. Kailangan nating maglingkod ng buong sigasig upang magampanan ang ating bahagi sa hindi patapos na gawain ni Kristo sa panahong ipinagkaloob sa ating buhay. Limitado ang ating mga panahon na meron tayo. At kung nais nating tapusin ang gawain ibinigay sa atin ni Kristo, kailangan nating sulitin ang panahon at samantalahin ang bawat pagkakataon na meron tayo. Sa ating teksto, sinasabi niya, sabi ni Lucas, isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula ng simula. Isinulat ko na ang aklat, ang mga gawa, sabi ni Luke, tungkol sa lahat ng mga bagay na kailangan ipagpatuloy natin bilang isang mananampalataya. Yan ang pangunahing tema ng buong aklat ng Acts, na tapusin ang gawaing iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, na kailangan nating ipagpatuloy na kung saan na si Jesus ay tumigil. Kung ating pong iisipin, para bang sinasabi sa atin, kailangan natin pulutin ang panlilok at martilyo upang tapusin ang isang sculpture. Kunin ang brush at tapusin ang painting na aking sinimulan. Iyan ang pagtawag ng mga Kristiyano bilang isang mananampalataya. Ngunit upang magawa natin ito, nais ko lamang pong ibahagi ang 3 sa 6. So, para hindi tayo madamihan. So, 3 lamang ngayong ang ating pag-aaralan. Paano tatapusin ang gawaing iniwan ni Jesucristo? Ang unang-una ang pinakamahalaga sa lahat, para tapusin ang gawain ng ating Panginoong Hesus, kailangan meron tayong tamang mensahe. Correct message. Malinaw na kung tatapusin natin ang gawaing sinimulan ni Jesucristo, dapat tayong manatili at magpatuloy sa kanyang gawain at katuruan. Basahin mo natin sa verse 2 and 3 ng ating text. Habang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang isang bagay na paulit-ulit na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ministry ay ang pagbibigay ng tamang katotohanan.
the correct message. Kailangan tama ang turo. Hanggang sa araw ng kanyang pag-akyat sa langit, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, patuloy siyang nagbibigay ng mga tagubilin sa mga apostol. Sa loob ng 3 taon, kasama niya ang kanyang mga alagad. Paulit-ulit niya silang tinuturuan. Dinala ni Jesus ang kanyang alagad sa bundok at tinuruan sila. Dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa itaas ng silid at tinuruan sila. Dinala ni Jesus ang mga alagad sa gitna ng maraming tao at tinuturuan sila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Habang hinihiwalay ngayon yung mga tunay na nakikinig sa mga hindi interesado. Patuloy niyang ibinibigay ang kanyang salita at ang katotohanang nauukol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, parating tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dito, tinutukoy ni Lucas sa panahon ng pagtatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang Acts. Sa loob ng 40 araw, nanatili siya sa lupa. At panapanahon, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, pinatibay niya ang kanyang mga salita. Patuloy pa rin niyang tinuturuan ang kanyang mga alagad at nagbibigay pa rin ng utos sa kanila. Ginagawa niya ito upang magkaroon ngayon ang kanyang mga alagad ng katiyakan bilang kanilang saligan ng pananampalataya. Upang malaman natin kung ano ang tamang mensahe or the correct message. Hindi ba natin kailanman matatapos ang gawain ni Kristo kung hindi natin nalalaman ang tamang message? Hindi natin matatapos ang ating ministry hanggat hindi natin alam ang tamang message. Napakasaklap kung ating iisipin. Ang sabi ng Panginoon, tapusin niyo ang aking gawain. Ngunit wala naman siyang ibinibigay tungkol dito. Hindi ganito ang ginawa ni Jesus. Ibinigay niya sa atin ang kanyang mga salita. Kaya meron mo tayong Biblia. Ang unang kailangan upang matapos ang gawain ni Kristo ay ang manatili tayong matatag, tapat sa mensahe, ang Ebanghelyo. Hindi tayo dapat gumawa ng panibagong mensahe. Kung hindi tayo dapat manatili, nakabase ang ating mga paninindigan, paniniwala ayon sa Biblia. Hindi upang ito ay ating ipangaral, upang ito ay ating ituro, at upang ito ay ating isabuhay. Hindi lamang nandyan yan ang Biblia para basahin natin. Kailangan ho natin isabuhay ang mga nakasulat dyan. Ito ang tamang mensahe. Ipinagkatiwala ni Kristo ang kanyang mga salita sa iglesia sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga Korinto, taga-Korinto, 1 Corinthians 2:19, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi naririnig ng tenga at hindi pumapasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na hinanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin ni Pablo, hindi importante ang mga impormasyong ito na matatagpuan sa pamamagitan ng observation lamang o pag-aaral. Hindi natin makikita ang mga salita sa ating mga puso. Hindi rin ito naaabot ng philosophy. Kung hindi ito ay mga bagay na hinanda ng Diyos para lamang kanino? Sa mga umiibig sa Kanya. Ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang mga salita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang ating malalim na pang-unawa sa Diyos. Sinasabi, tayong mga Kristiyano ay may katotohanan mula sa banal na Espiritu. Nasa atin ito, kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Tayo ay tinuruan ng Espiritu Santo tungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, sa
ating Panginoong Hesukristo ay tapat sa kanyang pagtuturo. Ang tamang nilalaman ng kanyang mensahe ay nakapundasyon sa anumang tapat na ministry. Hindi natin kailanman matatapos ang gawain ni Kristo kung wala tayong tapat at tamang kaalaman sa mensahe. At isa ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong tapusin ang gawain ito. Dahil hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na mensahe. At kapalit ng tunay na mensahe, minsan, iniiba natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mga tao ay nagpapalaganap ng mga maling mensahe. Kaya madaling maakay ang karamihan sa pagiging Kristiyano. Ngunit alam ni Pablo kung ano ang mensahe. At ito ang kanyang ipinapangaral at pinaninindigan. Kung atin pong babasahin ang Book of Acts, magja-jump lamang ako sa chapter 17, nang si Pablo at si Silas ay dumaan sa Amphipolis at Apollonia, dumating siya sa Thessalonica, na kung saan naroon ang sinagoga ng mga Hudyo. Si Pablo ay pumapasok bilang kanyang nakaugalian ng 3 Sabat at nakikipagtalakayan siya tungkol sa kautusan. Binubuksan niya ngayon at ipinapaliwanag na si Kristo ang kailangan magdusa at muling mabuhay mula sa mamamatay. Ang ipinapangaral ni Pablo ni Jesus na siya ang Mesayas. Siya ang ipinapangaral niya. At ang ilan sa mga Hudyo ng mga taga-Roma ay nanampalataya. Ito ngayon ang message, ang Ebanghelyo, na si Jesus ang Mesaya, na siya ang namatay dahil sa kinakailangan niyang bayaran ang parusa ng kasalanan. Siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Nakipagtalakayan ito si Pablo sa mga taga-Roma. At ito ang kasulatan na kanyang itinuturo. At sa verse 10 ng chapter 17 ng Gawa, sinasabi dito, at agad na umalis ang mga kapatid, si Pablo at si Silas, sa gabing papunta sa Berea. At pagdating nila doon, ay pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ang mga ito ay higit na marangal kaysa sa mga taga-Thessalonica, sabagkat tinanggap nila ang salita ng may buong kagalakan. Mas malaki ang pagpapala na tinanggap ng mga taga-Berea kaysa sa Thessalonica dahil ang mensahe ni Jesucristo na namatay at muling nabuhay ay ang kasulatan, ang mensahe. Iyon ang mensahe, iyon ang ebanghelyo, yun ang tunay na gospel. Ang pagiging epektibo mo, ang pagiging epektibo ko sa ating pagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo ay direktang nakadepende sa pagkaunawa natin sa tamang mensahe. Dahil magkakamali ho tayo, hindi ho natin maaakay ang ating mga anak, ang ating mga pamilya sa tunay na kaligtasan kung mali ang mensahe na ating ipinapahayag. Upang matapos ang gawain na simulan ni Jesus, kailangan natin ng malaman ang tamang mensahe. Kaya ang buong ministeryo niya, ang kanyang buong ministry, ay patuloy niyang ibinubuhos sa mensaheng iyon. Ang mensahe na nakatala sa Ebanghelyo at ipinapaliwanag ang natitirang bahagi ng Bagong Tipan. At habang mas lumalalim ang ating pangunawa sa Ebanghelyo at ang ating paliwanag ng mga apostol, ay nagiging mas handa tayo na ipagtanggol ang katotohanan. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, at gumawa ng wasto sa salita ng katotohanan. 2 Timothy 2:15. Kailangan natin malaman ang salita ng Diyos. Kung hindi, ay hindi natin matatapos ang gawain ni Jesus. Kailangan nating mag-aral. Kailangan nating magbasa ng Biblia
Kailangan tayong magbabad sa salita ng Diyos. Inuulit ko magbabad sa salita ng Diyos, hindi sa ating cellphone o sa TV. Okay? Sa salita ng Diyos ang ating pagtuunan ng ating panahon. Siguraduhin po natin, mga kapatid, kung tatapusin natin ang gawaing sinimulan ni Jesus, kailangan natin ituro ang itinuturo ni Jesucristo. At hindi tumitigil si Jesus sa pagtuturo ni Ebanghelyo. Si Jesus ay patuloy na nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang mga sulat kay Pablo, kay Juan, kay James, kay Jude, kay Peter, at sa lahat ng sumulat ng Bagong Tipan. Patuloy niyang ipinapahayag ang Panginoon ay ang kanyang katotohanan. Ang tungkulin natin bilang itaas ang Diyos at malaman ang katotohanan ito. Kaya sa ating teksto sinabi niya, si Jesus ang nagsimulang gumawa at magturo. Ano ang itinuturo ni Jesus? Siya rin mismo ang gumagawa. Hindi ba yun ang credibility ngayon? Sinasabi ni Jesus sa atin, huwag mong sabihin sa akin ang sinasabi mo kung hindi mo ito ipinapakita na ikaw mismo namumuhay doon. Ibig sabihin, kailangan mong isabuhay kung ano ang iyong itinuturo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang application ho natin dito, kailangan tayong mamuhay para sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo namumuhay para sa ating sarili. Kailangan natin ibalik ang ating priorities sa Diyos. Kailangan tayong maglingkod para sa kaharian ng Diyos, para sa iglesia, at ibahagi ang Ebanghelyo. Actually, hindi na kailangan tayong lumayo upang ibahagi ang Ebanghelyo. Kailangan mong ibahagi ang Ebanghelyo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, sa iyong kaibigan, o sa iyong mga katrabaho. Kailangan mo ring magtiwala sa gawain ng Espiritu Santo. Ang ministry ay hindi sariling lakas, kung hindi sa kapangyarihan ng Espiritu. Kailangan tayong manalangin, magkaroon ng full dependence sa Panginoon, hindi sa ating sariling kakayahan o sa mga techniques na ating nababasa sa internet. At higit sa lahat, kailangan natin sundin ang mga nakasulat dito. Itong sinasabi ni Jesus sa aklat ng Mateo 23:2-3. At sinasabi, ang mga eskriba at mga Fariseo ay umuupo sa upuan ni Moses. Kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang mga bagay na ginagawa nila, sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang itinuturo ay kanyang isinasabuhay. Iyan ang tamang mensahe. Kaya po sa ating family worship, hindi natin maaring pagsabihan, turuan ang ating mga anak na manalangin, magbasa ng kanilang Biblia, mag-memory verse, kung tayong mga magulang ay hindi natin ginagawa ang mga iyon. Kailangan mag-umpisa sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, mag-umpisa sa ating sarili na tapusin ang gawain ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya una kailangan may tama tayong mensahe. Pangalawa, para tapusin natin ang simulan ni Jesucristo, kailangan meron tayong tamang manifestation. Sabi ng verse 3, pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita siya ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Alam ni Jesus na hindi sapat na may mensahe lamang ang mga apostol. Kailangang makita ng personal ang ating Panginoong
Jesucristo. Kailangan magkaroon sila ng personal manifestation na siya ay nagpakita sa kanila sa iba't ibang pagkakataon upang malaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na buhay. Kaya nga ho, kung babasahin ho natin ang John chapter 20, akin lamang pong babasahin sa inyo ng mabilis. Sa verse 19, sabi niya, "Nang gabing iyon, unang araw ng Sanlinggo, ang pinto ay nakasara." Ibig sabihin, nakalak ang mga pinto. Alam ho natin ang tagpong ito. Ang mga alagad ay natatakot. Akala nila wala na ang Mesaya. Para silang mga tupang nawalan ng pastol. Lahat ay tila gumuho. Kaya't nagtatago sila sa isang silid, nakasara ang mga pinto. Dahil takot sila sa mga Hudyo. Dahil sa takot, kaya naglock sila ng pinto. Iniisip nila na darating ang mga gwardya ng templo at dadakpin sila. At mangyayari sa kanila ang nangyari kay Jesus dahil sa takot. Bigla na lamang dumating ang ating Panginoon Kristo sa gitna nila at nagsabi ang ating Panginoong Jesus, "Kapayapaan ang supainyo." Pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. At nang makita nila ang Panginoon, natuwa ang mga alagad. Kailangan makita siya ng mga alagad. Kailangan nilang malaman na siya ay tunay na nabuhay. At muling sinabi ni Jesus, "Kapayapaan ay sa inyo." Kung paano isinugo ako ng Ama, gayon ding isusugo ko kayo. Ngayon, may isang tao ang wala ron. Sino siya? Si Tomas. Okay? At iyon ang napapala dahil wala siya sa pagtitipon. So verse 24, wala siya noon. Ngunit sa verse 26, nandun na si Tomas. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama na nila si Tomas. Nakasara ang pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. At muli, sinabi ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo." At sabi ni Tomas, so verse 28, "Panginoon ko at Diyos ko." Pansinin po ninyo ngayon sa verse 30. Sabi niya dito, marami pang ibang tanda na tunay na ginawa si Jesus sa harapan ng kanyang mga alagad. At sa huli po nito sinabi, at hindi pa nasusulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, hindi natin hawak lahat ang buong tala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi dito, hindi lahat ng nakasulat ng aklat na ito ay nandoon sa aklat ng mga gawa. Ang ilan ay nangyari sa kanyang kamatayan. Ang ilan naman ay marahil pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ang iba pa nga dito ay ang kanyang mga ginawa upang patunayan ang kanyang sarili sa kanila. Ibig sabihin, kailangan magpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Bakit mahalaga ho yun? Dahil kailangan nila na malaman na siya ay tunay na nabuhay. Ang taong nagdala ng gawain ni Kristo ay dapat magmula sa isang buhay at tunay na nabubuhay na Kristo. At ang katiyakan na siya ay buhay. Ano hong application sa atin dito? Hindi natin matatapos ang gawain ni Kristo kung hindi ito nagmumula sa ating buhay at mayroon tayong tunay na relasyon sa Kanya. Kung wala tayong aktwal na pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi tayo maaaring ikalawang saksi dahil hindi mo na-experience ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin maaaring ipangaral ang kanyang karanasan, ang karanasan ng iba. Hindi mo maaaring ipangaral ito. Hindi natin maaaring ipasa ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan ito mismo sa ating buhay. Hindi ito makatotohanan ngayon dahil hindi siya personal na iyong nakita o naranasan. Maari mong sabihin, hindi ko naman nakita si Jesus. Tama ho yun.
Ngunit hindi mo kailangan makita siya ng physical. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:8, hindi ninyo siya nakita, gayoy may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakita, gayoy may inyo siyang sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag sa puso ng kaluwalhatian. Ginawa ni Jesus ang kanyang sarili na totoo at nakikita siya sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. Mayroon tayong talata na hindi siya may pagkakaila, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon tayong tala na mayroong higit sa 500 na mga saksi. Mayroon tayong tala o mga sipi sa Bagong Tipan na walang laman na libingan. Mayroon tayong tala na sinuhulan ang mga Hudyo upang sabihin na siya ay namatay at ninakaw lamang. Lahat ng ebidensya ay meron na tayo na siya ay tunay na nabuhay. At pinapakita ng matibay ito sa Biblia. Siya ay buhay, kailangan sa ating puso kung ikaw ay tunay na mananampalataya. At doon nagmumula ang tamang manifestation. Kailangan mong ma-experience ang ating Panginoong Jesus. At mula sa manifestation na yon, dumadaloy ang tamang mensahe. Ang personal at tunay na experience sa ating soberanong Diyos. Kaya doon pumapasok ang ating personal devotion, ang ating prayer life. Hindi tayo maaaring maging sabik sa ating Panginoong Hesukristo kung hindi natin siya naranasan sa ating buhay. Hindi tayo magiging masigla sa ating ministry kung hindi natin alam na siya ay nananahan sa ating puso. At tunay siyang pinatunayan na siya ay muling nabuhay sa mga patay. At panghuli ho, para matapos natin ang gawain ni Kristo, kailangan natin ng tamang mensahe, kailangan natin ng tamang manifestation. Panghuli, kailangan din natin ng tamang kapangyarihan. So verse 4, sinasabi sa atin, habang kasalo nila, ipinagbilinan niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kung hindi hintayin ang pangako ng Ama. Sabi niya, ito ang maririnig ninyo sa akin. Pansinin po ninyo, parang may nakapagtataka sa verse na to. Sinabi ni Jesus sa mga apostol, may tama na kayong mensahe. Okay? Tinuruan ko na kayo sa loob ng 3 taon. May tamang manifestation na rin kayo. Nalaman nyo na ako ay buhay, nakita nyo na ako, nahawakan nyo na ako, at sinasabi ninyo sa akin, Panginoon ko at Diyos ko. Ang inaasahan ng mga apostol na sabihin sa kanila ng ating Panginoong Jesus, sige, humayo na kayo, lumabas na kayo at gawin ang inyong ministry. Ngunit anong sabi ng Panginoong Jesus? Sandali, hintay, huwag muna kayong umalis, huminto muna kayo. Kung ating pag-iisipan, bakit hihinto ang mga alagad? Okay. Ang sabi ng ating teksto, maghintay kayo sa pangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Anong ibig sabihin po nito? Huwag kayong kikilos sa sarili ninyong lakas. Huwag kayong basta-basta sumugod sa sarili ninyong kapangyarihan. Katulad ho ng allegory natin kanina, para bang tayo ngayon, pilit nating kinukuha ang brass at sinusubukan na nating tapusin ang pinta ng obra ni Juan Luna. Tiyak ho, sisirain natin yon. Kasi sabi ng Panginoon, huwag mo muna kayong umalis. Maghintay muna kayo sa pangako ng Ama. Ano ang pangako? Sabi ni Lucas sa 11:13, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabuting kalooban sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo na humihingi sa Kanya? Ano ang kaloob ng Ama? Ang Holy Spirit.
Hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Ang Espiritu Santo hindi maaring maipadala hanggat si Jesus ay hindi pa umaakyat sa langit. Sabi ni Jesus sa John 14:16 na siya ay pupunta sa langit at isusugo niya ang taga-aliw at kailangan niyang makarating sa Ama bago dumating ang taga-aliw. Ang taga-aliw ay ipinadala sa pamamagitan bilang kaloob ng Ama dahil sa tapat na gawain ni Kristo. Sinasabi ni Lucas, huwag muna kayong kumilos hanggat hindi pa nasa sa inyo ang Espiritu Santo. Sabi ng verse 5 ng ating teksto, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi niya aabutin ang maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Hindi magtatagal mula ngayon, sabi ni Lucas. Maghintay lamang kayo sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay darating. Dito ay ipinapakilala sa atin ang konsepto ng bautismo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang bawat Kristiyano ay kailangan nagtataglay ang banal na Espiritu. Ito rin ang sinasabi ni Pablo sa Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi sa Espiritu. Yamang manatili kayo sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino man walang Espiritu ni Kristo'y siya'y hindi sa Kanya. Ang bawat mananampalataya ngayon ay kailangan tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Tayong lahat ay binautismuhan sa iisang Espiritu. At ang bautismo ng Espiritu ay ang pagpapalaya ng mga mananampalataya sa kasalanan. At ito ay ang pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. At ito ay mangyayari lamang kung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya maghintay kayo hanggang tanggapin ninyo ang Espiritu. Yan ang sinasabi niya. Maghintay kayo hanggang kayo ay maialay ang katawan ni Kristo at siya ay manahan sa inyo. At iyan ang dahilan ng paghihintay. Hindi ho tayo kaagad-agad napupunta sa isang ministry nang hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. Sapagkat kung susubukan mong gawin ito ay ginagawa mo to sa sarili mong lakas. Wala kang sapat na kapangyarihan. Hindi natin pinaghirapan. Hindi natin ito nilikha. Kundi ito ay ibinibigay ng Diyos bilang kanyang soberanong kalooban. Wala tayong sariling pagsisikap na mapanagumpayan ang mga ito, kundi lamang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay bumaba at ipinadala ng Ama upang ikaw ay manampalataya. Ano ang resulta ngayon? Ang kapangyarihang ipagpatuloy ang gawain. Kaya nga ho, maraming mga mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa gawain. Dahil ginagawa nila ito sa kanilang sariling lakas. Para bang sinasabi ngayon, kung ikaw ay si Juan Luna, ngayon, tapusin natin ang obrang ito. Ngunit hahawakan ko ang iyong kamay habang ginagawa natin. Hindi ba iba ngayon to? Iba na ngayon. Okay? Mas exciting ngayon ito. Para bang sinasabi, wow! Okay? Kasama ko na ngayon ang maestro na tapusin ang kanyang gawa. Ganyan din ang sinasabi ng Diyos. Kung gusto mong tapusin ang aking gawain, ibibigay ko ang lahat ng kailangan ninyo upang magawa ito. Ilalagay ko ang aking banal na Espiritu sa inyo at siya ang kikilos sa pamamagitan ninyo habang kayo ay nagpapasakop sa Kanya. Ang kapangyarihan upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos ay ang lakas ng pananahan ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Ang pagpapalaya sa kasalanan
ng banal na kapangyarihan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya bilang isang mga Kristiyano, mayroon tayo dapat tamang mensahe. Meron tayong dapat tamang manifestation. Naranasan natin ang grace ng ating Panginoong Hesus. Alam natin na si Jesus ay muling nabuhay at siya ay nabuhay para sa atin. Meron din tayong tamang kapangyarihan dahil nananahan ang Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu Santo na may kapangyarihan ipagpatuloy ang kanyang gawain. Ang application sa atin dito is kung kayo po ay hindi pa nananampalataya o nagpapasakop sa otoridad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po nararanasan ang natapos na gawain ng ating Panginoong Jesus sa krus. Ang pagpapalaya sa kaparusahan ng kasalanan. Dahil ikaw ang magbabayad ng iyong mga kasalanan na hinihingi ng kautusan. Ang puot ng Diyos ay iyong mararanasan. Ikaw ay papunta sa impyerno. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang siya ang mamatay sa krus, tubusin ang kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. Bibigyan siya ngayon ng katwiran at palalayain sa kanilang mga kasalanan. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang magbibigay siya sa kanya ng pangunawa sa katotohanan ito. Ang sinasabi po ng Ebanghelyo, manampalataya ka, magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Kung gayon, maaari mong ipagpatuloy ang iniwang gawain ng banal na maestro dito sa lupa bilang paghahanda sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa mga salita na iyong ipinahayag ngayong umagang ito. Sa aming mga puso ay napatibay, napaliwanagan, at napatatag sa iyong katotohanan. Salamat po sa katotohanan na ang banal na Espiritu at ang kanyang kakayahang kumilos sa atin upang matapos ang gawain na simulan ng aming Panginoong Jesucristo. Nawa, gawin mo po kaming tapat, sensitibo na ginagabayan ng Espiritu Santo habang dalhin po namin ang aming buhay sa ministeryo na nais ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo.